Are you an OFW planning to invest in a property? Well, in this video, pag-uusapan natin yung pangalawang way para kumita ka through rental properties kahit na nasa ibang bansa ka. On my previous video, pinag-usapan natin yung isang way o pinakasikat na way para kumita ka through rental properties, which is yung Airbnb. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung short-term and long-term lease. Usually, ito yung mga first family na naghahanap lang ng space para bumukod or mga young professional na gusto magkaroon ng space para sa work nila or malapit yung condominium mo sa work nila, yun yung mga magiging customers mo sa short-term lease. And sa long-term lease naman, ito yung mga minimum 1 year up to 5 years kung mag-rent and nagre-renew pa yan habang tumatagal. And bibigyan ko kayo ng idea kung sino yung mga nagre-rent na ganong katagal. In my experience, yung unit ng client ko dyan sa Zadia, meron po siya dyang renter na Hapon, pero hindi po yung Hapon yung nagre-rent, no? Actually, siya lang yung nagbabayad. Then, ang mga tumitira po is yung mga tao niya. So, bakit sila nag-rent ng ganong katagal? O bakit willing magbayad yung company ng ganon katagal? Dahil po, malapit